Sa gitna ng rumaragasang alon ng sigwaang militar na humampas sa mga hangganan ng karagatan at lupain sa pagitan ng Pilipinas at ng kinikilalang teritoryo ng Kalayaan na nagdulot ng matitinding sagupaan sa mga isla ng Bantay. Kalayaan, nakita na natin ang ilang tagumpay at pagkalugi sa aspetong taktikal. Ngunit ang hindi inaasahan ng kahit sino ay ang supersekretong operasyon na nakatago sa pinakamadilim na sulok ng Joint Operations Command sa Maynila. Ang sitwasyon sa seguridad ng rehiyon ay humantong sa pinakamataas na antas ng krisis nang matanggap ng intelihensya ng Pilipinas ang isang classified na impormasyon sa gitna ng lungsod ng tahanan. Ang tila pinakaligtas na luklukan ng pamahalaan, that's nagaganap ang isang mataas na antas na pagpupulong ng 12 at WAD, General ng Sandatahang Lakas ng Kalayaan. Ang layunin, utusan ang paglulunsad ng malawakang operasyon upang agawin ang mga hangganang munisipalidad ng Pilipinas sa loob ng ilang oras. Ang impormasyong ito ay naging mitsa ng paputok na kailangang patayin kaagad bago pa man dumaloy ang mas maraming dugo ng mga Pilipino. Kaya, tahimik na nagsimula ang oplan, pagsupil sa dragon sa ilalim ng sapot ng mahabang gabi. Ang mga pangkat silahis, isang elite sniper unit ng hukbong katihan ng Pilipinas na sinanay para sa mga misyong hindi umiiral sa talaan ay matagumpay na nakalusot sa puso ng lungsod ng tahanan. Ginamit nila ang masalimuot na underground network at natural na mga ruta na napakakomplikado para matukoy ng sistema ng seguridad ng Kalayaan. Ang 4 na miyembro ng pangkat silahis ay hindi lamang mga sundalo, sila ay mga makinang pumatay na may katumpakang sub-second. Sa sandaling sumikat ang liwanag ng buwan sa tuktok ng palasyo ng kataas-taasang pinuno, nagpwesto ang bawat sniper team sa matataas na gusali na nakapalibot sa estratehikong lokasyon. Ang kanilang mga mata, tumitingin sa pamamagitan ng thermal scope, ay nakalak sa mga importanteng unipormadong opisyal na nagtatalakay ng plano ng pagsalakay sa isang malaking mapa. Ang bigat ng tensyon sa hangin ay kasintindi ng 50 caliber bullet na nasa silid ng baril. Walang utos na dumaan sa radyo, tanging senyas lamang ng kamay ang nagpapahiwatig na handa na ang lahat. Kasabay nito, sa mismong hangganan, ang mga puwersa ng Pilipinas sa rehiyon ay nagkunwari ng malalaking paggalaw sa paligid ng Palawan at ang mga isla sa Sulusi. Ito ay isang henyong taktika ng diversionaryong operasyon na nakasaad sa Philippine Army Field Manual upang ilihis ang atensyon ng radar system ng Kalayaan. Dahil dito, humina ang seguridad sa lungsod ng tahanan, sa pag-aakalang ang malaking laban ay nasa harap lamang. Hindi nila alam, dumating na ang kamatayan sa kanilang sariling silid-pulungan. Sa pag-abot ng kamay ng orasan sa itinakdang oras, ang kalmado at regular na pagtibok ng puso ay pinalitan ng isang napakahinang tunog ng gatilyo, salamat sa napaka-epektibong silencer. Ang bawat bala ay lumabas sa bilis na mas mabilis pa sa liwanag, tumagos sa bulletproof glass na ipinagmamalaki ng mga general na hindi kayang basagin. Ngunit sa tulong ng pinakabagong armor-piercing na teknolohiya ng Pilipinas, ginawa ng bala ang tungkulin nito ng tapat. 12 wantos, general, mga taong may kapangyarihan sa kamay ay bumagsak sa sahig halos sabay-sabay, wala pang 5 segundo. Iyon ang sandali ng kaswalidad na sumira sa istruktura ng command ng Sandatahang Lakas ng Kalayaan. Sa isang iglap, katahimikan ang bumalot sa palasyo bago biglang umalinganggaw ang mga sirena at alarma sa buong kabisera. Ito ang simula ng kaguluhan na hinding-hindi malilimutan ng lungsod ng tahanan. Ang kaguluhan sa loob ng palasyo ng Kalayaan ay parang pugad na biglang nawasak. Umalinganggaw ang mga sirena ng ambulansya at armored vehicle ng Presidential Guard sa mga kalsada. Daan-daang guwardiya ang nagtatakbuhan sa gulat dahil ang kanilang pinakamataas na pinuno 12 general ay natanggal ng sabay-sabay. Ang dating maayos na sistema ng pag-uutos ay lubusang naparalisa dahil wala ng ulo na magtuturo. Ang kalituhan na ito ay humantong sa biglaang pagdeklara ng lockdown sa buong lungsod ng tahanan. Wala pang 30 minuto, ang armadong puwersa ng Kalayaan ay naglagay na ng mga harang sa lahat ng daanan papasok at palabas ng kabisera, kasabay ng utos na shoot to kill sa sinumang kahinahinala. Nagsimula ang paghahanap ng may pagkasira ng ulo. Sinugod ng mga sundalo ng Kalayaan ang lahat ng matataas na gusali sa paligid ng palasyo ng may galit. Ngunit para sa pangkat silahis ng Pilipinas, na dumaan sa matinding pagsasanay sa evasion at survival, wala na sila sa mga gusaling iyon. Habang hinahabol ng kalaban ng anino, ang Filipino Assassination Team ay nagpalit-anyo at nagtago sa mataong lugar bilang mga ordinaryong mamamayan. Sinasabi ng geopolitical analysis na ang pagkawala ng 2 na general sa isang gabi ay hindi lamang nakaapekto sa moral ng mga sundalo sa hangganan. Nagdulot din ito ng matinding power vacuum sa loob ng pamahalaan ng Kalayaan. Ang mga general na ito ang may hawak ng kapangyarihan sa mga importanteng dibisyon na nagpapanatili ng base ng kapangyarihan sa kabisera. Nang mawala ang mga lider ng hukbo, sumiklab agad ang pagdududa sa pagitan ng iba't ibang paksyon.
May mga ulat na nagsasabi na nag-umpisa na ang sagupaan sa pagitan ng mga unit ng militar na tapat sa magkakaibang grupong pampulitika sa paghinala na ito ay isang silent coup d'etat na inorkestra ng kalaban. Nagsimulang lumaki ang tensyon sa loob ng lungsod ng tahanan hanggang sa maging maliliit na gulo. Nagpanik ang mga tao nang malaman ang tungkol sa pagkawala ng mga lider ng militar at nagsimulang mag-imbak ng mga kalakal na nagdulot ng gulo at paninira sa mga kalsada. Kasabay nito, ang mga tanggapan ng gobyerno at istasyon ng telebisyon ng Hukbo ng Kalayaan ay mahigpit na binantayan ng mga sundalo upang maiwasan ang pagkalat ng balita na maaaring magpabagsak sa pamahalaan. Sa kabilang dako, ang tumatakas na pangkat silahis ay gumamit ng encrypted satellite communication upang magpadala ng maikling signal sa command center sa Pilipinas. Mission accomplished. Proceeding to phase B extraction. Ang pinakamalaking hamon sa kanila ay hindi ang pagpatay, kundi ang pagtawid sa daan-daang checkpoint na itinatag sa buong lungsod ng tahanan. Bawat pulgada ng lungsod ay binabantayan ng mga CCTV camera at ng nagngangalit na mata ng mga sundalo ng kalayaan na determinadong bawiin ang nawalang dignidad. Ang estratehikong tagumpay na ito ng Pilipinas ay agad na nagpabagal sa planong pagsalakay ng kalayaan dahil walang nangangahas na pumirma ng utos na magpadala ng hukbo sa gitna ng kawalan ng pamumuno. Ito ay isang henyong psychological warfare na nagpakita na ang kapangyarihang tila matibay ay maaaring masupil sa pamamagitan lamang ng katumpakan at matalinong plano sa loob ng ilang segundo. Habang ang lungsod ng tahanan ay nasa gitna ng apoy ng kalituhan at ang mga sirena ay umalingaunggaw, mabilis na kumalat ang impormasyon tungkol sa trahedya ng mga matataas na lider ng militar sa mga pandaigdigang superpower, mas mabilis pa kaysa sa kayang pigilan ng pamahalaan ng kalayaan. Lahat ng dako ng mundo ay nakatutok sa estratehikong lugar na ito ng Timog Silangang Asya. Ang mga spy satellite ng mga superpower ay nakatala ng bawat sandali ng kaguluhan sa loob ng palasyo. Ang mga international intelligence analyst ay nagsimulang magtanong tungkol sa pinagmulan ng katumpakan at teknolohiya na ginamit sa operasyong ito, na tila mas mataas pa sa karaniwang kakayahan ng mga hukbo sa rehiyon. Ang Oplan, pagsupil sa Dragon ay hindi lamang sumira sa chain of command ng kalayaan, ito rin ay isang malakas na babala sa mga taga-suporta sa likod ng pamahalaan sa lungsod ng tahanan. Sa aspetong geopolitical, ang pagkawala ng 12 pinakamagaling na general ng sabay-sabay ay nagdulot upang ang estratehikong plano ng kalayaan, kasama ang mga dayuhang militar na tagapayo, ay maging shelf paper lamang. Walang nangahas na gumalaw sa takot na maging susunod na target. Ang katahimikan na bumalot sa hangganan ng Pilipinas at kalayaan pagkatapos nito ay hindi kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Agad na idineklara ng hukbong katihan ng Pilipinas ang highest level of combat readiness sa buong bansa. Ngunit sa formal na pahayag, ang tagapagsalita ng militar at pamahalaan ng Pilipinas ay nanatiling kalmado at iginiit na walang kinalaman ang Pilipinas sa mga pangyayari sa kalapit na bansa. Ito ay bahagi ng hybrid warfare na ginamit ng Pilipinas ng tuso. Ang plausible deniability pagtanggi na kapani-paniwala, kasabay ng pagpapakita ng lakas militar sa hangganan ay naglagay sa kalayaan sa posisyong walang masabi at hindi makapag-akusa sa Pilipinas ng walang matibay na ebidensya. Samantala, ang epekto sa ekonomiya ay nagsimulang makita ng matindi. Ang mga stock market sa rehiyon ay lubhang bumaba, at ang halaga ng pera ay bumulusok agad dahil sa kawalan ng tiwala ng mga investor sa katatagan ng pamahalaan ng kalayaan. Ang pagsasara ng lahat ng permanenteng border crossing ay nagpabagal sa dating masiglang kalakalan sa pagitan ng mga bansa na nakaapekto sa supply chain at transportasyon ng mga kalakal sa antas ng ASEAN. Ang pangkat silahis ng Pilipinas, habang lumalabas sa danger zone, ay humaharap sa mas mahirap na sitwasyon ng ideklara ng pamahalaan ng kalayaan ang martial law at nagsimulang gamitin ang mga special forces na sinanay ng mga dayuhan upang maghanap sa bawat sulok ng kabisera. Ang pinakabagong thermal detectors at reconnaissance drone ay lumilipad sa kalangitan ng lungsod ng tahanan na parang mga gutom na pulutong. Ang Team Silahis ay gumamit ng taktika na tinatawag na melting into the crowd sa pamamagitan ng paggamit ng mga butas sa lumang colonial-era sewer system na wala sa mga digital na mapa bilang pangunahing ruta. Ang bawat hakbang sa ilalim ng madilim at mabahong lupa ay isang laban sa oras at pisikal na pagtitiis. Ayon sa mga eksperto, kung mahuhuli ang kahit isang miyembro ng sniper team, hindi lamang ito magiging pagkatalo ng special forces, kundi ito ay magiging pinakamalaking diplomatikong krisis sa kasaysayan ng Pilipinas na magdudulot ng epekto sa loob ng maraming dekada. Kaya, ang misyong ito ay kailangang matapos ng perfect disappearance lamang. Ang lahat ng presyon ay nasa matataas na komandante sa Maynila, na nakatingin sa radar screen at sa maliliit na tracker signal na dahan-dahang lumalabas sa puso ng kabisera ng kalaban ng may kaba.
Ang unang liwanag ng umaga na tumama sa tubig ng lawa at ilog ay hindi nagdala ng pag-asa tulad ng dati, bagkus, ito ay naging saksi sa malalim na lamat sa puso ng kapangyarihan ng kalayaan. Nang lumipas ang maraming oras ng lockdown sa lungsod ng tahanan ng walang bakas ng mga asasin, ang galit ng hukbo ng kalayaan ay umabot sa sukdulan. Ang Special Forces 911 na pinagkakatiwalaan at sinanay para sa counter-terrorism ay ipinadala upang maghanap sa bawat pulgada ng target area. Sa aspetong militar, ang pagkawala ng 12 general ay ang lubusang pagbagsak ng Command and Control System C2 dahil ang mga namatay na general ang may hawak ng mga secret code at komplikadong plano ng paggalaw ng hukbo. Dahil dito, ang mga puwersa sa hangganan ng Pilipinas ay walang natanggap na malinaw na utos kung aatake ba o aatras na nagdulot ng isang delikadong vacuum state. Habang ang lungsod ng tahanan ay nagliliyab sa maliliit na gulo at matinding paghahanap, tahimik na nagpakita ng lakas ang hukbong himpapawid ng Pilipinas para sa air cover. Maraming eskwadron ng F-16 fighter jet ng Pilipinas ang inutusan na magpatrolya sa loob ng sarili nitong teritoryo. Ngunit malinaw na nakita ng radar ng kalayaan ang signal. Ito ay psychological pressure na nagpahiwatig na kung magpapasya ang kalayaan na lumampas sa hangganan kahit kaunti, ang tugon ay magiging mas matindi kaysa sa kaya nilang harapin. Sa loob ng Secret Operations Center ng Pilipinas, ang data mula sa GPS na naka-embed sa kagamitan ng pangkat silahis ay nagpakita na papalapit na sila sa Rendezvous Point sa labas ng lungsod ng tahanan, isang abandonadong lugar na puno ng mga labi ng digmaang sibil. Ang field manual na ginamit sa misyong ito ay simple ngunit malakas, gamitin ang kaguluhan ng kalaban. Ginamit ng pangkat silahis ang mga uniforme ng kalayaan na nakuha nila sa panahon ng infiltrasyon at nagkunwari sa isang konvoy ng mga sasakyan na patungo sa harap. Ang kahangalan na ito ang nagbigay daan sa kanila upang makalusot sa pinakamahigpit na checkpoint dahil walang sundalo ng kalayaan ang magdududa sa isang sasakyang tila nagmamadaling magdala ng reinforcement sa hangganan. Gayunpaman, tumindi ang sitwasyon nang mapansin ng intelihensya ng kalayaan ang ilang konvoy na hindi kasama sa pang-araw-araw na plano ng paggalaw. Naging magulo ang komunikasyon sa radyo ng kalayaan nang utusan na pahintuin ang lahat ng sasakyang lumalabas ng lungsod ng tahanan para sa individual check. Dumating muli ang sandali ng buhay at kamatayan para sa pangkat silahis nang ang sasakyang kinalalagyan nila ay pinahinto sa isang malaking checkpoint, ilang kilometro na lang ang layo sa hangganan. Mahigit 10 sundalo ng kalayaan na may mabibigat na armas, kasama ang mga war dog, ang lumapit sa sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay napakabigat. Ang mga daliri ng Pilipinong sniper ay mahina at handa ng hawakan ang pistolang nakatago sa ilalim ng damit, handang isakripisyo ang buhay para mapanatili ang sikreto ng bansa kung mabubunyag. Sa sandaling nakabitin ang kamatayan sa isang sinulid, biglang lumiwanag ang kalangitan kasabay ng malakas na pagsabog sa pangunahing power station sa malapit na lugar, isang diversion plan mula sa support unit na nag-aabang sa labas. Ang panandaliang kalituhan ang nagbigay daan sa mga sundalo sa checkpoint na tumuon sa pagsabog na nagbigay oportunidad sa konvoy na dumaan ng mabilis. Ang pagtakas na ito ay hindi lamang swerte, ito ay ang perpektong koordinasyon sa pagitan ng field unit at tactical support na nagpatuloy ng operasyon sa gitna ng matinding panganib. Habang nagpapatuloy ang matinding paghahanap sa labas ng lungsod ng tahanan, ang kalagayan sa loob ng hukbo ng kalayaan ay nagpakita ng malinaw na senyales ng pagbagsak mula sa loob. Ang pagkawala ng 2 general ng sabay-sabay ay hindi lamang pagkawala ng tao, kundi ito ay ang ganap na pagkawasak ng estratehikong kompas ng bansa. Sa aspetong taktikal, kapag ang operational unit ay nawalan ng koneksyon sa Central Command, nagaganap ang blind decision-making. Maraming sundalo ng kalayaan na nakaposisyon sa hangganan ng Pilipinas ang nagsimulang magpakita ng pagdududa. May mga ulat na may mga sundalong umalis sa kanilang post dahil ang mga nakabababang sundalo ay hindi na sigurado kung sino ang mananagot sa utos ng labanan. At ang pinakamahalaga, natatakot sila na ang anino ng kamatayan na kumitil sa kanilang mga pinuno ay darating din sa battlefield na ito. Sa kabilang panig ng geopolitical situation, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga malalaking superpower ay nagsimulang magpadala ng senyal upang pilitin ang dalawang panig na maging mahinahon. Ngunit sa ilalim ng diplomatikong harapan, may mga aircraft carrier at strike group na gumagalaw sa South China Sea upang mahigpit na subaybayan ang sitwasyon. Tinitingnan ng mga security analyst na ang operasyon ng Pilipinas ay ang pinakamagaling na pagpapakita ng lakas sa loob ng maraming dekada dahil ito ay isang labanan na hindi na kailangang magbuwis ng maraming buhay. Ngunit kayang pigilan ang isang malaking digmaan na mangyayari sa pamamagitan lamang ng ilang bala. Ito ay isang halimbawa ng modern warfare strategy na nakatuon sa pagsira sa center of gravity ng kapangyarihan ng kalaban upang tapusin ang labanan bago ito lumaki. Ang pangkat silahis ng Pilipinas, matapos makaligtas sa huling checkpoint ng may himala,
ay lumipat sa isang forest area sa hangganan, isang lugar na may napakakomplikadong topografiya. Sa puntong ito, ang operational team ay humarap sa huling pagsubok ng pisikal at mental na tibay. Kailangan nilang maglakad sa mga lambak at sapa na puno ng mga landmine noong Cold War era at iwasan ang mga patrol unit at war dog ng kalayaan na ipinadala upang bakuran ang buong kagubatan. Nakakatakot ang katahimikan sa malalim na kagubatan. Ang bawat tunog ng nabaling sanga ay isang babala. Samantala, sa Maynila, ang National Security Council ay nagpupulong ng mahigit 12 oras upang magplano kung paano haharapin ang mga epekto matapos ang misyon. Sinimulan ng pamahalaan ng Pilipinas ang planong paglilipat ng mga mamamayan sa mga hangganan ng Palawan at iba pang apektadong lugar upang maging handa sa posibleng militar na paghihiganti mula sa kalayaan. Ngunit kasabay nito, sinimulan na rin ng sektor ng ekonomiya ang pagtatasa sa pinsala ng border trade na maaaring matigil ng matagal. Gayunpaman, ang seguridad ng bansa at buhay ng mga Pilipino ay mas mahalaga kaysa sa anumang komersyal na interes. Sa sandaling nakita ng pangkat silahis ang liwanag mula sa observation tower ng Pilipinas sa malayo, ang naramdaman nila ay hindi lamang kagalakan, kundi pagmamalaki dahil nagawa nila ang pinakamalaking tungkulin upang ipagtanggol ang bayan. Sila ay parang mga unsong heroes na walang pangalan o mukha na lalabas sa kasaysayan, ngunit ang kanilang ginawa ay maitala bilang operasyon na nagbago sa mukha ng seguridad ng rehiyon magpakailanman. Biglang tumunog ang isang encrypted radio signal mula sa panig ng Pilipinas, ang pumatay, umuwi na. Ito ay ang confirmation code na ang interception and escort unit ng Pilipinas ay nakaposisyon na, handang buksan ang safe passage upang makatawid sila pabalik sa inang bayan ng may dignidad. Sa pagtapak ng paa ng huling sniper sa natural na borderline papasok sa soberanya ng Pilipinas, ang tensyon na naipon sa loob ng 24 oras ay naglaho na parang inalis ang isang malaking bato sa dibdib. Sa gitna ng dilim ng border forest, ang Special Forces ng Pilipinas na nag-aabang ay mabilis na lumapit upang i-escort at dalhin ang Secret Operational Team sa frontline base na pinanatiling top secret. Walang malaking selebrasyon, walang victory announcement sa publiko. Mayroon lamang mahigpit na pagkakamay sa pagitan ng mga magkakapatid sa labanan at isang maikling ulat na mission accomplished. Habang patuloy na nagtatalo ang mundo tungkol sa sandali ng kaswalidad sa palasyo ng lungsod ng tahanan, ang mga sumunod na epekto sa estratehiya ay mas malaki kaysa sa inaakala ng kahit sino. Ang pagkawala ng walam general ay nagpilit sa bagong pamahalaan ng kalayaan na mabilis na binuo na biglang baguhin ang politikal na pananaw. Ang paksyon na dating nananawagan na gumamit ng lakas militar upang salakayin ang Pilipinas ay naging walang boses dahil ang mga importanteng lider ay namatay sa insidente. Ang mga natitirang lider ay alam na alam kung gaano nakakatakot ang hindi nakikitang lakas ng Pilipinas. Ang matinding komprontasyon ng militar sa hangganan ay mabilis na bumaba ang temperatura. Ang mga puwersa ng kalayaan na nakaharap sa mga isla at contested areas ay inutusang umalis pabalik sa kanilang normal na posisyon upang ayusin ang chain of command. Sa Pilipinas, ang mga mamamayan sa hangganan na dating kailangang magtago sa mga shelter at evacuation center ay nagsimulang bumalik sa kanilang mga tahanan nang may pakiramdam ng seguridad na hindi nila maipaliwanag. Kahit hindi nila alam ang tungkol sa secret operation sa lungsod ng tahanan, ang nagbago na atmosfera ay isang senyales na napigilan na ang isang malaking digmaan. Sa aspeto ng modern warfare analysis, ang operasyon na ito ay pag-aaralan sa mga military staff college sa buong mundo bilang isang aral sa paggamit ng high-precision surgical power para sa mga layuning pampulitika at estratehiya habang iniiwasan ang malawakang pagdanak ng dugo. Pinatunayan ng Pilipinas na ang seguridad ay hindi palaging nagmumula sa pagkakaroon ng pinakamabibigat na armas, kundi sa pagkakaroon ng tumpak na impormasyon ng intelihensya, matalinong pagpaplano, at ang pinakamahalaga, ang determinasyon na magpasya sa ilalim ng krisis. Pagtingin pabalik sa DOF miyembro ng pangkat silahis, hindi sila babalik upang tumanggap ng Medal of Valor sa publiko. Ngunit ang kanilang mga pangalan ay maitala sa unwritten history ng Special Forces bilang mga taong tumawid sa linya ng kamatayan upang mapanatili ang soberanya ng bansa. Ang katahimikan na ginamit nila sa misyon ay ang parehong katahimikan na nagprotekta sa inang bayan mula sa banta ng digmaan. Natapos ang Oplan, pagsupil sa Dragon na nagdulot ng malaking pagbabago sa rehiyon, at nagtapos sa kapayapaan na binayaran ng hindi maipaliwanag na tapang. Ito ay patunay na ang Pilipinas ay laging handang ipagtanggol ang sarili sa anumang paraan, gaano man katibay ang kuta ng kalaban. Dahan-dahang kumalma ang sitwasyon sa lungsod ng tahanan sa ilalim ng bagong pamumuno na nakatuon sa negosasyon kaysa sa komprontasyon. At kahit na matagal bago maghilom ang lamat na ito, ang katumpakan ng mga Filipino sniper noong gabing iyon ay naging isang alamat na magpapaalala sa sinumang magtatangkang labagin ang soberanya ng Pilipinas.
Nagbalik ang kapayapaan sa hangganan, at ang Pilipinas ay nananatiling nakatayo ng marangal bilang isang tunay na lider ng seguridad sa rehiyon.